Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Tin, your beautiful online tutor. Ang kwento natin ngayon ay tiyak yung kagigiliwan. Ito ay tungkol sa isang sapatero at duwende. Handa na ba makinig sa kwento mga bata? Kaya maupo at makinig. Ang sapatero at ang duwende. May isang sapatero na uubod ng hirap at may materyales lang para sa isang pares ng sapatos. Isang gabi, ginupit na niya at inihanda ang mga materyales para gawin sa umaga ang sapatos. Anong laking gulat niya nang magisnan niya kinaumagahan na yari na ang mga sapatos at kay husay pa ng pagkakagawa. Madaling na ipagbili niya ang sapatos at nakabili siya ng materyales para sa 2 pares. Inihanda na uli ang mga gagamitin para sa kinabukasan. Paggising niya sa umaga, nakita uli niya na yari na ang 2 pares ng sapatos. Naipagbili niyang madali ang mga sapatos at bumili na naman siya ulit ng mga gamit para sa 4 na pares ng sapatos. Inihanda niya uli ito sa mesa para magawa sa umaga. Ganun na naman ang nangyari, na tila may tumutulong sa kanya sa paggawa ng mga sapatos. Kinalaunan, sa tulong ng mahiwagang mga sapaterong panggabi, gumaling ang buhay ng sapatero. Sino kaya ang mabait na tumutulong sa akin? Tanong niya sa asawa. Sino nga kaya? Gusto mo? Huwag tayong matulog mamaya at tingnan natin kung sino nga siya. Alok ng babae. Ganoon nga ang ginawa ng mag-asawa kinagabihan. Nagkubli sila sa likod ng makapal na kurtina para makita kung ano nga ang nangyayari sa gabi. Nang tumungtong ang 12:00, biglang pumasok sa bintana ang 2 kalbong duwende. Tuloy-tuloy ito sa mesa at sinimulan agad ang pagtatrabaho. Pakanta-kanta pa at pasayaw-sayaw pa na parang tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila. Madali nilang natapos ang mga sapatos at mabilis din silang tumalon sa bintana. Mga duwende pala, sabi ng babae. Ay babait nila ano? Oo nga, paano kaya natin sila pasasalamatan? Ayaw yata nilang magpakita sa tao. Hayaan mo. Tatahi ko sila ng mga pantalon at baro at iiwan na lang natin sa mesa sa gabi. 2 pares ng maliliit na pantalon at 2 pang-itaas ang tinahi ng babae para sa mga matutulunging duwende. Ipinatong nila ito sa mesa kinagabihan at nagkubli uli sila sa likod ng kurtina. Tuwang-tuwa ang maliliit na sapatero nang makita ang mga damit dahil nahulaan nilang para sa kanila iyon. Isinuot nila ang mga ito at sumayaw-sayaw sa galak. Pagkatapos nilang magawa ang mga sapatos na handang gawin, mabilis silang tumalon sa bintana na suot ang mga bagong damit. Buhat noon, hindi na bumalik ang 2 duwende. Ngunit, nagpatuloy naman ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong gumante sa utang na loob. Naintindihan niyo ba mga bata ang ating kwento? Ano ang aral na binigay sa atin ng mag-asawang sapatero? Tama,
Ang matuto tayong tumanaw ng utang na loob at pagpasalamat sa mga taong tumulong sa atin, maliit man na bagay o malaki. Dahil ang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay pinagpapala ng Diyos. Oh, mga bata, lagi niyong tatandaan ang kwento ng duwende at mag-asawang sapatero, ha? Pero, bago ako magpaalam sa inyo, huwag ninyong kalilimutan ang maging magalang lagi sa mga nakatatanda sa inyo, kilala niyo man o hindi. Hanggang sa muli, mga bata! Bye-bye! Kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bago at kapupulutan ng aral ng mga kwento.